The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "If I testify on my behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice, nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the Scriptures, because you think you have eternal life through them. Even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life. I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me. Yet, if another comes in his own name, you will accept him. How can you believe when you accept praise from one another and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if you had believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa unang pagbasa, mukha yatang masyado malakas si Moses kay Yahweh dahil gusto na ni Yahweh na parusahan ng mga Israelite, but then Moses intervened. Ang sabi ni Moses, "Maghunostili po kayo. Huwag nyo naman parusahan ang mga Israelita. Kapag ginawa nyo po yan, ano na lang ang sasabihin ng mga Egyptian? Ganito ang sasabihin nila, kinuha mo sila sa Ehipto. Yung pala, ikaw ang gustong magparusa sa kanila. Sabi mo, ililigtas sila, pero gagawan mo din pala ng karahasan." Because of these words of Moses, and upon the Moses' intervention, hindi na ginawa ng Diyos ang pagpaparusa sa mga Israelita. So sabi natin, mukhang malakas si Moses. Yung pong pag sinabing napakalakas naman ng taong yan, naniniwala tayo na meron siyang influensya doon sa iba. Naniniwala tayo na pinagkakatiwalaan talaga yung taong yan. Kung kaya naman kahit anong sabihin niya, susundin siya. Ganon din po ang naging papel ngayon ni Moses, katiwa-tiwala, sobrang lakas yata. Pero di hamak naman na hindi lamang si Moses ang malakas sa Diyos. Palagay ko, kahit yung mga Israelita, malakas pa rin naman sa Diyos. Bakit? Kasi ang mga Israelita nga ay inalis ng Diyos sa pagkakaalipin ng mga ito sa kamay ng mga Egyptian. Kung hindi totoong malakas ang mga Israelita sa Diyos, di sinsana pinabayaan na lang ng Diyos ang mga Israelita na tuluyan ng mahirapan o di kaya mamatay doon sa Ehipto. Pero dahil labis-labis din ang pagmamalasakit ng Diyos at tunay na malakas din ang mga Israelita sa Diyos, kaya naman nagawa na alisin ng Diyos ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian. Malakas sa Diyos. Palagay ko po, tayo namang lahat ay malakas sa Diyos. Hindi lamang si Moses, hindi lamang mga Israelita, pati ang bawat isa. Katulad ng mga Israelita, nagkakamali tayo,
nagiging unfaithful tayo sa Diyos. Pero wag isipin na dahil sa pagkakamali, dahil sa pagiging unfaithful natin, wala na tayong lakas sa Diyos. Malakas pa rin tayo sa Diyos dahil hindi alintana ng Diyos ang mga pagkakamali natin. Bagkus, kapag tayo nagkakamali, pinapatawad pa nga tayo ng Diyos. Ganon tayo kalakas sa Kanya. May mga pagkakataon po, humihingi tayo ng tulong sa Diyos, nagdadasal tayo. Kapag hindi po kaagad-agad na ibibigay, huwag mong isipin na hindi ka malakas sa Diyos. Baka tumatiming lang ang Diyos. Baka naman naghahanap lang ng pamamaraan ng Diyos. Baka naman sinusubukan din ng Diyos kung hanggang saan kakakapit sa Kanya. At dito ho, parang hinihingi din ng Diyos at gustong malaman ng Diyos kung tayo ay malakas sa Kanya. Ang tanong ngayon ay ganito, ang Diyos ba malakas din sa atin? Palagay ko, walang duda na malakas tayo sa Diyos dahil ginagawa po ng Diyos ang lahat para mapabuti tayo. Ang mga Israelita, hinango sa pagkakaalipin sa Ehipto, ang mga may sakit, pinagaling ng Diyos, ang mga hirap na hirap, hindi pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi matatawaran nga, malakas tayo sa Diyos. Pero, ang Diyos ba malakas sa atin? I think in this Lenten season, specifically in this Mass, that's the essential question we need to ask ourselves. Malakas ba ang Diyos sa atin? Tingnan po ninyo, dito sa Ebanghelyo, kung totoong malakas ang Diyos sa mga tao, bakit kinakailangan pang questionin ng tao kung sino si Jesus? Bakit sa kabila ng mga pagpapatunay ni Jesus na siya ay anak ng Diyos at tagapagligtas, bakit sa kabila ng pagpapatunay ni Juan Bautista, sa kabila ng pagpapatunay ng banal na kasulatan o scriptures, sa kabila ng pagpapatunay ng Ama, sa kabila ng pagpapatunay ng mga magagandang ginawa niya, bakit ang mga tao may pagdududa pa rin sa Kanya? Malakas ba ang Diyos sa tao? Yan ang hindi ko alam. Malakas ba ang Diyos sa akin? Yan sigurado kong sasagutin, oo, malakas ang Diyos sa akin. Naniniwala ako sa Kanya, nagtitiwala ako sa Kanya, at naghihintay ako sa Kanya kung ano ang mabuting gagawin niya para sa akin. Ngayon, ibabaling ko ulit ang tanong, malakas ba ang Diyos sa inyo? Amen.